Ako na malandong sa kamaayon ni Jesus, sa gugma niya iya kong giputos. Dinhi sa kalibutan ako diyong nasairan, kay tungod sa salata iyang gipakamatyan. Walay sama kanimo nga among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo, salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Akong gihuna-huna ang nabuhat kong kasalanan, nga nahimo ko sa imong atubangan. Ako mibiya kanimo ug miuban sa kalibutan, nahilayo kanimo nga walay kapadulngan. Apan ako gikuha mo ug imong gipasaylo, dili ko masukod ang kamaayo mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo, salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Walay sama kanimo nga among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo, salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo, salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo.
You're watching the Hope Channel. Good morning mga higala, mga pinanggang, mga kaigsunan. Sa ngalan sa buhatan sa Southern Mindanao Mission, among gidapit ang atong mga hinigugma, mga kaigsunan sa pag-iuban kanato karong adlaw alang sa atong pinasahi nga programa o mayngon man sa tuang mga tig suki nga tig pamati diha dapita, no? Salamat kayo mga kaigsunan sa inyong pagtambong sa mga programa nato sa pagpamati sa atong matagabi nga Harvest 2025, mayngon man sa ato ang mga higala nga wa gyoy hunong sa pagsuportar sa buluhaton sa Ginoo nga gipiyal sa matag usa kanato. Once again, welcome and welcome back sa atong mga hinigugmang mga kaigsunan sa atong programa karon, Responsible Shepherding. Today is March 26, 2025. Akong giingon nga welcome og ang Dios mga panalangin sa atong tanan karong mga orasa. Sa di pa ta mo padayon sa unahan, ako kamong dapiton mga higala alang sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, nag-aampo kami nga imong pagpakamaayo maangko namo ilabi na sa among mga subscribers. Salamat Ginoo nga imong panalanginan ang matag usa kanamo karong adlaw. Dawata kaming pinasaylo og ang programa magasugod sa pagsimbyas kanginan diha sa social media, magahatod kini og mga pagtulunan diha sa among mga hinigugmang mga kaigsunan. Salamat nga imong gitubag ang among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So once again mga higala, mga kaigsunan, welcome and welcome back sa atong mga pinangga mga igsuon nga karon nakiuban kanato diha sa kahanginan, diha sa atong AWR, mayngon man dinhi sa atong mga official Facebook page, official account, ang Hope Channel Generals. Live usada diha sa atong Responsible Shepherding account, kana sigsoon hatod kanato sa atong mga kinasingkasing mga pagsibya dinhi sa ato ang mga hinigugmang mga kaigsunan. So karon naatay daghan nga mga ihatod sa inyo nga mga balita, no? Of course, atong gipasalamatan mga kaigsunan ang atong mga pinanggang mga pangulo sa iglesia. Karon live ta, naanatay 108 ka mga viewers, o naatay mga sharer. Keep on sharing mga kaigsunan, no? Keep on sharing. Padala na sa atong mga higala, mga kaigsunan nato. So, si May J. Carrera, matod niya, maayong buntag pastor. Salamat kaigsuon. Ang Ginoo mga panalangin sa imo. God bless you. Kung nasa man kang dapit karon, I hope that you are in good hands. Si Ruth Nicolas, good morning mga kapaglaom. Yes, good morning to you. We are happy to see you joining us in our program this morning. And nalipay ta mga kaigsunan nga naamo kauban ka nato karon. I would also like to say condolence sa atong mga hinigugmang mga kauban sa buhat nga nagpanaw taliwan. Diha sa Panimalay sa mga Carolino, karon diha si Pastor Alan Carolino, naghaya sa diha sa Kidapawan Central Church. Ang among kinasingkasing paghatod sa pasubo, mo kaning ipaabot diha kaninyo. Sa tanan nga mga higala, mga kaigsunan, mga dating mga miyembro sa iglesia nga nailawom, sakop sa kang Pastor Alan Carolino, ang iyang wake is naa sa Kidapawan Central Church and ihatod siya ugma
sa iyahang temporaryong pahulayanan diha sa Kidapawan ugma Friday morning 7 o'clock or I think 8 o'clock, something like that. So once again, condolence mga kaigsunan, no? Condolence. Atong i-greet si Brother Gargian Tibis. Good morning, Pastor, watching from Mount Sinai Bawing Church. Uy, salamat taga Bawing. Karon pa ko naaday sila uban nato karong mga panahon na. So salamat igsoon. So we will be talking about Harvest 2025. Part sa atong promotion. What is Harvest 2025? Okay? So hatagan tani og usa sa mga emphasis, fulfilling the mission in preparing people for heaven. So mao ni ang lintunganin nato karong mga panahon na mga kaigsunan. So busa pahaluna kamo sa inyong mga lingkuranan diha sa inyong mga balay. Of course ato ang mga kaigsunan nga karon nakiuban kanato dinhi sa Hope Channel Generals live sa ato nga official Facebook page. Usab live ta sa headquarters nato karong mga panahon na diri sa studio na kita karon na igsoon. Of course, paki-follow and like sa ato ang Facebook page, Hope Channel Generals, and Facebook page personal sa inyong mamumulong si Pastor Enrile yata, Responsible Shepherding, ato na mga kaigsunan. O mag-like and subscribe kita. Ato sabgi pasalamatan ang presensya sa atong mga halangdon nga mga pangulo, itong niaging mga simana diri sila sa buhatan, o karon ang atong halangdong pangulo, si Elder Roger Kaderma, naa siya karon din sa atong buhatan, naa sa atong teritoryo, alang sa dakong proyekto mga kaigsunan, Lake Cebu Adventist Training Center. So thank you very much. Of course, ang atong station manager, associate igsoon o assistant, si Ju Carlo Lagra. Salamat, Sir Carlo, sa imong pag-uban kanato karon. So we will be talking about Harvest 2025 in fulfilling and preparing people for heaven. So mo na atong isgutan mga kaigsunan. Ang haduol ng pagbalik ni Jesus Christ, the soon return of Jesus Christ, compels us to urgently advance our unique Adventist mission and message. Ang misyon sa iglesia mga kaigsunan is pag-aghat sa matag usa nga mga sakop niini sa pagpangandam sa haduol ng pagbalik ni Ginoong Hesus o sa pagpadayon sa pag-abante ni ining pinasahi nga mensahe sa Adventist Church. Nagingon siya mga igsoon, ang pagbuhat ni ini nga malinampuson nagkinahanglan kini og close relationship sa Ginoo. Ang pag-nurture pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa ato ang mga kaigsuonan, pinaagi sa pag-ampo sa atong mga miyembro o sa atong mga higala, ang pag-nourish, pagpatambok sa atong kagalingon pinaagi sa Bible study, and of course ang pagpalig-on sa misyon sa serbisyo niini. So mo ni ang lintunganay igsoon nganuman nga naay Harvest 2025. Nagaghat kini sa tanan nga mga miyembro sa iglesia. Ipangtawag sila, ingon nga mga katawhan si Ginoo, committed to fulfill the sacred purpose to reach the world. Kinahanglan kini nga mensahe mapaabot diha sa tibuok kalibutan and are connected to Christ Advent movement that is global in scope yet local in strategic implementation. So mo igsoon ang atong hinigugma nga Elder Rowan Katoliko, how are you, sir? Ang atong amahan sa Communication Department diha sa SEPUM, kuyog nato karon. Salamat kayo, Elder Rowan. Maayo gyud ang Ginoo. Kano sa amang kamo bisita diri sa apo ang territory, murag taga dinhi man gyud ka. So mo igsoon ang atong lintunganay karong adlaw. Salamat sa imong pagmonitor, Sir Rowan. Ang tahas nato mga higala mga kaigsunan di lang ni sa mga Adventist group, but everyone, every people are called to share the message of Jesus Christ. O na nga, naagyo'y purpose nga nung nabuhi tas kalibutan.
kung imong gibati higala higsuon nga karong panahona naa kay handom ni anang langitnon nga puloy-anan, you are called by God. Gitawag ta sa Ginoo. It doesn't mean nga ikaw dili hinahisakop sa Seventh Adventist Church, but yet you fear God, naa kay pagtahod sa Ginoo. Imong giampingan ang imong kinabuhi ug imong gisunod sa Ginoong Hesus. Karong orasa gitawag ka sa Ginoo. Giyawhag ka sa Dios nga mopahat sa imong mga pamilya, sa imong mga parinti. Nga apil ta niining buluhaton mga higala. Tabangan nato kining buluhaton. Unaw nato ang atong kagalingon, dawaton nato ang mensahe. Atong buhaton ang nagakaigo alang sa pagmantala sa mayang balita. Sumano ang lintungan ay mga higala ang pag-equip o pag-empower sa matag usa kanato sa balang espiritu. Ang membro sa Seventh Adventist Church ingon nga church entities gidasig kini nga moapil sa personal and public proclamation sa walay katapusan nga mensahe. Asa padulong? Padulong sa kalibutan. Tanan nga mga nasod, diha sa tanan nga mga pinulungan, tanan nga mga lingwahe, tanan nga mga katawhan. Revelation 14 verse 16, over 6. And this great commission to make disciples requires creative and modern means while remaining true to Christ's incarnational and holistic approach to mission. So mo yung gitawag sa matag usa kanato, mga pinangga, mga igsoon. In fact, karon nga mga adlaw, gidasig ta nga ang matag usa kanato mubuhat sa mensahe. Nagingon ang John 4 verse 35, mingon siya nga, open your eyes and look at the fields, they are ripe for the harvest. So kini siya silbi pagpahinumdom kanato nga karong mga panahona mao na ang ting-ani mga igsoon. Usa kini ka biblical information o kini nag-aghat sa tanan nga mga tao nga karong panahona ato nang anihon ang kalibutan tungod kay naanay mga tao sama nimo, sama nako nga midawat kang Ginoong Hesus ingon nga iyang personal nga manluluwas. Nagingon si Brother R. Christian Ruda, ingon niya, have a blessed Wednesday morning everyone on responsible shepherding and happy watching and greetings from Nobilita, Cavite. Ang layo mo naman kapatid. Maraming salamat po. Thank you for watching our local programs here in Hope Channel Generals. Sana po ay pagpalain ka ng Panginoon. Kami po ay nagagalak na kasama ka namin dito ngayon. At sana yung ating Panginoon sa aming pagdadasal, kayo po ay makatanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Sister Rhoda from Cavite. Maraming salamat po. At saka si Pastor Sin de la Cruz, dyan siya ngayon sa Tibuli. Salamat, Pastor. I believe that ang atong trabaho diya karon prophecy by Pastor Neil Watts. Karong Lunes, inyo kong makita diya, Lunes gabi, bisita ko diya mga igsoon sa Tibuli. Alang sa pagduaw sa atong mensahe diya. So, dito tayo igsoon. Padayon ta. Nagingon ang walang kasulatan ka na to, open your eyes. Kinsa man gisultihan. Kinsa may recipient ani. Kinsa may nagsulti niini. It's the master. Ingon siya igsoon, open your eyes. Kini siya nga statement, gi-address kini ngadto sa tanang mga tao. Sa tanan nga mga katawhan sa Ginoo. Ug nagingon siya nga, look at the fields. It's an encouragement. It's a command na gihatag sa Ginoo.
Ingon ang Ginoo nga look at the fields. See, igsoon kini siya, it's a question or it's an information, it's an encouragement. Lest we forget nga ang atong karong mga panahona hinug na ug angayan na nga atong harbison. Meaning, it's a metaphor nga gigamit sa pag-ani sa mga hamiling kalag from using the harvest, pag-harvest diha sa nga after planting all the seeds, after all the preparations, after cleaning the fields, mingon na ang panahon nga ang ting-ani nag-abot na. That's why it's a call to everyone who accepted Jesus Christ. It's a call to those who followed Jesus Christ. Nagingon siya nga, look at the fields. Now na to ang atong Nagingon mga igsoon sa John 4 verse 35, they are ripe for the harvest. Hinug na kini sa mao nga pag-harvest. Ingon nga mga magbalantay sa karniro sa atong Ginoo. Kitang tanan mga higala giaghat karong mga panahona nga manilag ta. Ablihan nato ang atong mga mata tungod kay ang mga kalag, mga katawhan sa Ginoo, andam na sila sa pagdawat. Therefore, kinahanglan atong bukhon ang atong mga mata ug ato nang tanawon ang maong ang kalibutan tungod kay hinug na ang ngayon na kini nga atong puon mga kaigsunan. Thank you, Pastor Arsenio Wanga, watching from GSC Central Church, General Santos City. God bless your program, Pastor. Salamat, Pastor Arsenio Wanga. Ang atong buutan nga church pastor sa syudad, sa City Central. Tigsoon. So, padayon ta. Open your eyes. What is this? What does it means for you and for me? What does it implies? Meaning, kini siya mga higala, mga kaigsunan, wala na tay angay panglanganon pa. Kini nag-aghat sa tanan ng mga katawhan sa Ginoo, nga nakadawat sa gugma sa Dios, nga naghugpong sa mong buluhaton, nga manggawas ta. Ato nang pupuon ang mga kalag nga dugay nang giuhaw sa pagtuo ug karon andam na sila sa pagdawat kang Ginoong Hesus. Saan tani mga kaigsunan? Kung dili ta mo salmot sa mong buluhaton sa may mahitabo. Ang Ginoo makabuhat siya og pagpupo sa mga kalag nining mga panahona without our participation. But we are invited to open our eyes, and then we are encouraged to observe the field. And nagingon siya mga kaigsunan, andam na kini sa dakong kaayo nga harvest. Kinsa may responsible niini? Ang mga katawhan sa Dios. Kinsa may responsable niini sa pag-apil, sa pagsalmot niining pagpupo sa mga hamiling kalag? Kita tanan mga kaigsunan. Kita tanan. In fact, nagingon siya mga igsoon, doon ay tulog ka mga importanteng punto sa harvest. Number 1. Sa mao nga bersikulo nga giplastar kaganina, doon ay tulog ka mga importante nga mga punto. Una, the danger of delay. Ako na ning nasulti itong niaging mga program na to, no? Naay peligro sa paglangan mga igsoon. Naay peligro sa atong paglangan-langan sa pagbuhat. Kanabitang moingon ta nga say not ye. Kanang moingon ta nga dili usa. Kaya nga naman, there are yet 4 months and then cometh the harvest. Diha sa John, kita ni muna nga ang ting-ani igsoon andam na ang harvest 2025.
Therefore, maghugpong ta sa maong buluhaton. No? Hugpong ta sa maong buluhaton. From Seekers Singing Ministry, maayong buntag pastor, shout out di ay ko sa family, ginangdra sa Malandag, o ako pod pa shout out ang amuang page, The Seekers Singers Ministry. Labi na usab ang amuang YouTube channel nga Seekers Singers. God bless po, pastor. Sila ni Brian Baligwat Nigsoon, last Sabat dito mangguta. Salamat kayo sa inyong suportar, ha? So balik ta sa atong punto karon. Tulo ka mga punto nga angay natong hinumduman. Samtang ta nagapaabot sa Ginoo, samtang ta giaghat nga ang matagusa musalmot gyud nining ting-ani mga igsoon sa mga hamiling kalag. Dunay peligro nga moingon ta nga atong langanon ang maong buluhaton. Tungod kay moingon ta nga naa pa may 4 ka bulan nga atong hulaton sa dili pa ang ting-ani. Ang Ginoo mga igsoon, danger of delay is not ingon ta peligro alang kanato. Number 2 nga punto sa atong pagtuon, the urgency of the task. Ang ginadali na kining buluhaton. Kaya nagingon di igsoon, behold, I say to you, lift up your eyes. So, iyahat ang atong mga mata. Yung hangad ta sa langit, iyahat ang atong mga mata. Yung the urgency. Kini nga buluhaton, may nungdanon ka ini, mga kaigsunan. May nungdanon ka ini. Ay katulong nga punto, the readiness of the harvest, for they are white already to harvest. Abi nimo sa karaang panahon kana bitawng naami uma, no? Sa atong naami uma, naami kamaisan, nga mong maisa unang panahon kanang tinigib. Kabalo mo sa nang tinigib. Kuan sa igsoon, ang iyang binhi ana, murag yung tigib og porma. Unya, mao po nang maisa nga pertig yung lamia, kaya nga naman, tinigib na siya. Humok gina sa kaunon, o lami gina siya mga higala, mga igsoon. So, grabe yun. Labi na kunting panahon na sa anagon, kana mag-anagon na siya, ready nga imong lungagon, pertig yung lamia. No? Labihang yung lamia mga kaigsunan. Pertig yun. Lami gid kayo. But much more nga kung kini andam na sa harvest. Pag kini mao igsuon imong harbison ug imo na siyang lubuon, gapaka-paka ang imong lubuan. So, the readiness of the harvest giportray karong panahon na. Nga kini puti na ug andam na nga ato nang anihon. Ha? Andam na mga kaigsunan. Naana ang panahon. Ang problema karon kinsa man ang musalmot. Ang problema karon kinsa man ang moapil niini. Nagpasabot ba nga kini nga buhat alang lang ni sa mga pangulo? Nagpasabot ba lang ni nga ang kini nga buhat alang ni sa mga opisyalis? Dili. Alang ni kanatong tanan. Alang ni sa imo ug sa ako. Giyawhag ang tanan nga mga kaigsuunan. Giyawhag ang mga higala. Nga musalmot niini tungod kay ato ng dalion. Ayaw paglangana ang buluhaton. So di na ito langanon. Di kita maglangan-langan. Kaya nga naman, delikado igsuon. Kaya kanang atong paglangan-langan, sa pag-ani, sa atong mga abot, kana siya uludon, mga daot, abtan tagulan, di na taka-harvest. So, muna yung mga konsepto sa harvest igsoon. So, ato ning tagud-taguron ang buong pagtuon, no? So, nagayon mga igsoon, ang ato ang punto. The danger of delay. Bitawng kalisod ni ining maglangan ta. Nagayon ang balang kasulatan, say not ye, ayaw pagsulti nga mo ni, naapay 4 ka bulan sa dili pa ang ting harvest. Delikado mga igsoon. Why? There is danger in delay. Ang mga apostoles karaang panahon, ilang gibutang sa assumption, pananglit, nga ang panahon sa espirituhanon nga pag-ani, dili o wala pa nagabot. Kita usahay, mahilig tag langan sa buluhaton. Sa panahon nga naay gustong mudawat sa mensahe, ayaw paglangana. Sa panahon nga naay mga tao nga gusto mo dawat umutuon sa pulong sa Ginoo, ayaw pagbalibari, ayaw sulti nga sunod adlaw, ayaw sulti nga ugma na lang.
Kinahanglan sa diha nga panahon nga naa pa siya ang kainiton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, buhata ka na mga higala. Kay base unya, kung ato na siyang tagaan og distansya, ato na siyang ugmaan ang binhi sa kaaway, ihanang itanom sa hunahunag kasing-kasing anang tawhana ug di na sa mudawat sa kamatuoran. So, ang mga apostoles, nining panahona, ilang gibutang sa assumption nga ang panahon sa espirituhanon nga harvest, wala pa nagabot, mga igsoon. Wala pa. Nga naman, it's an assumption. Gani, nagingon din mga igsoon, many Christians today delay evangelism due to fear, complacency, or distractions. Adunay mga pipila ka mga rason nganong ang pipila ka nato gilangan nato ang pag-ani sa mga kalag tungod kay ilabi na sa pagpangwalis maing balita. Usahay gina-delay na to ang evangelism tungod kay tingali naatay gibati nga kahadlok mga higala. Tingali naatay gibati nga kahadlok sa atong isig katao. Tingali naatay kahadlok nga mapakyas. Ang uban usab, hilabihan ka kumpiyansa. Dugay pabitaw mo balik ang Ginoo. Di sa tamo dawat. O di sa tamo apil, di sa tamo salmot. Mga igsoon, kini siya, mga piligro kini. Ang pinaka-piligro sa atong paglangan. Ang uban usab, ang mga Kristohanon, karong mga panahona, sumala pa sa maong nga konsepto sa atong Harvest 2025, sa atong pagtuon. Igsoon, evangelism is delayed because of fear, complacency, o tingali na disturbo. Distraction. Nganong natugaw siya? Nganong na-distract sa igsoon? Abi nimo ang kalibutan nga atong gipuy-an karon hilabihan na gyud. Hilabihan na kayo. Akong gi-greet si John Gumata diha sa Good Samaritan, no? Ako gi-greet siya. Salamat kay igsoon. Naaka diha naminaw karon adlaw. Thank you kayo, no, namati ta. Nagtuon ta. Naabtan ginako ni siya mga kaigsunan nga nagpatukar siya sa iyang radio 95.3 yun. So salamat kay Brad John, no. Thank you kayo sa imuhang pagsunod. So mo ni mga higala. Balik ta. Ikatulo, danger of delay. Ang challenge mo ni ang hagit ni Jesus sa mata ko sa kanato. Jesus challenges this mindset. Souls are perishing and postponing the work means missing opportunities. So kung ato na siyang ilangan ang pag-apil, pagsalmot sa buluhaton, kung dili ta mo salmot mga higala, na ay challenge ang Ginoo sa mga tao, Kristohanon nga ang ilang nga mindset, dili sa ang ting-ani tungod kay wa pa maandam, ang challenge sa Ginoo sa mao na nga mindset, ingon si Ginoo, kung dili naton abuhaton ang kalag, mga laglag, souls are perishing. Ug ang pagpostpone sa maong buluhaton, nagkahulugan kini nga atong masipyat ta sa oportunidad. Missing opportunities. So, mo ni mga kaisunan, ayaw yun ninyo pag i-miss ang opportunities. Di ba, Sister Nini Roscha? Di Aspulumulok? Ayaw yun. Ayaw pag ingon nga sa sunod na lang. Nga naman, tungod kay ang kalag-higala, importante kayo. Otherwise, pag di na to sila pahibaluan sa pulong sa Ginoo, di na to sila sultihan nga ang pagbalik sa Ginoo, haduol na kayo, ang kalag karong panahona nangalaglag. Imagine sa isa ka adlaw, base sa World Health Organization, ang tao karong panahona kada adlaw na ay mga matay og 156 or almost 200,000 a day. So ang pangutana, kadtong nangamatay, kabalo ka to sila sa mensahe. Nakabalo ka to sila sa pulong sa Ginoo. Nakabalo ka to sila nga naay Ginoo nga mobalik. So that's why if there is an opportunity sa ato
nga mubuhat ta mga kaigsunan, musugilon ta sa mensahe sa pulong sa maayong balita, buhata na karong adlaw. Because delaying it, complacency, distraction, ang kalag, mga laglag, o ang pagpostpone sa divine appointed task in sharing the good news of salvation, the gospel commission, meaning missing opportunities. So, mo na yung mga higala. So, mo nang pinakapiligro yun, no? Sa may giingon igsoon sa matag usa kanato, a farmer who waits too long to harvest his crops risk losing them to storms or decay. Likewise, delaying evangelism means lost souls. So giingon dinhi nga ang usa ka mag-uuma nga nagahulat sa dugayng panahon sa iyang ani, sa iyang abot, iyang gibutang sa peligro, ang iyang abot kay nga naman moabot ang bagyo o baka madaot na lang kini. Sama gihapon sa pagibanghilyo. Ang pagibanghilyo kung ato ni siyang langanon, meaning ang kalag mawala diha sa tubangan ni Jesus. So grabe kini siya mga kaigsunan. That's why ang evangelism is very important. Ang reason nganong naata sa atong silingan, ang reason nganong kuyog ta sa atong mga higala is because we are God's co-laborer. Mga kauban ta sa Ginoo, mga kaigsunan. Partner ta sa Dios alang sa padayon sa buluhaton. Do not delay evangelism. Mo na nga karong panahon na naatay mga kauban sa buhat nga nagapanglakaw, nga magbubuhat frontliners, mga Bible workers, mga responsible shepherds sa Ginoo nga nangita sa mga karnirong nangawala. Kaya nga naman, hinog na ang ting-ani o kinahanglan na aton na silang sultihan sa maayong balita. So, we must not wait for a perfect time to share the gospel. Abi mo, dugay-dugay naman kita sa buhat mga kaigsunan. Ang problema sa ato, permi mo ni, nagahulata og perfect na time sa pagpahat sa mayang balita. That is reality. So that's why ang atong tambag, ang atong pamahayag nga ang evangelism, wala ni siya ingon nga perfect timing. It's upon God's own time. It's urgent. Ang pagpahat sa mensahe sa imong isig katao, urgent kini, ginadali kini. Kaya nga naman, kung di na ito nabuhaton, mga wala sila, mga kaigsunan. Mawala sila. Daghan mga wala, mga kalag. Kaya nga no, nagpabaya ta, wata nagtagad kanila. So ang tambag ka na to, we must not wait for a perfect time. Di ta mo halat anang perfect nga panahon, nga moingon ta nga kalang kanang mag init-init na. Moingon ta nga sige lang kay kanang hapit naman ang kuan. Ato lang sa hulaton, pahinugon sa nato. Igsoon, delaying evangelism means lost souls. That's why the second counsel, we must not wait for a perfect time. Ayaw yung hulata kanang perfect nga panahon, mga higala. Ayaw hulata nga kanang panahon na mao na hingpit nga mao na gina ang atong pag-share sa mensahe sa Ginoo. No. Do not wait for the perfect time to share the gospel. Kano sa man ang perfect time? Ang panahon nga perfect igsoon karon na gyud. Now is the perfect time to share the gospel. And now is the perfect time to share the good news of salvation. So karon na ang igsoon. Don't wait for tomorrow. Ayaw hulata ang sunod adlaw. Ayaw hulat anang mga panahon na. So, kung imong tanawon, higala, it's good to know nga ang atong iglesia, atong mga kaigsunan, all responsible shepherds, our shepherds are now searching the lost sheep. Nangita na sila. Nina Mada Morales, maing buntag pastor, salamat sa mga mensahe.
Salamat kay mo Sister Morales sa imuhang pagpaabot sa imong mensahe. Wala sa pa yan. So I hope nga ikaw ug ako, kauban sa atong mga members pamilya magtinabangay sa dulang pagbalik sa Ginoo pinaagis pagpahibalos mayang balita ngadto sa mga tawo nga panasayod sa kamaturan. Ay kaduha nga punto, the urgency of the task. Ang dinalian nga buluhaton. Behold, I say unto you, lift up your eyes. John 4:35. Nanglan ihat ang atong mga mata. So kini siya mandato ni sa Ginoo, mando ni sa Ginoo nga nagingon siya nga lift up your eyes, meaning to see beyond our daily need, routine o daily routines and recognize the mission field around us. Ang rason nga nung usahay di ta ganahan mo salmot sa buluhaton sa Ginoo, ang rason nga wa gitay panahon sa pagsalmot sa buluhaton sa Ginoo kay ngano man ilabihan gayud ang atong mga mata na focus kini sa inadlaw-adlaw natong panginanglanon o nakalimuta sa pagtan-aw sa pagsusi kunon sa man ang misyon nga naa nagapalibot sa ato. Sa may misyon nagapalibot sa ato. Mga tao nga nawala, mga higala, mga tao na pakyas pag-alagad, mga tao nga nawala sa tubangan sa Ginoo. So that's why nanglan nato ni mga igsoon. Masabta nato nga ang urgency sa maong buluhaton is grabe gyud. Kataas. Kinahanglan makita nato sa atong mga mata ang naas palibot nato nga nagkinahanglan sa atong panabang, nagkinahanglan sa atong pagpahat ngadto kanila sa mayong balita. So evangelism requires intentionally or intentionality. Ang ebanghelyo, mga higala, kinahanglan kini nga ato ni siyang tuyuon gyud. Kinahanglan musalmot gyud ta, mutuyo gyud ta nga atong gahinan kinig panahon ang pagsalmot. Kinahanglan ang atong kagalingon ato nang ihatag diha sa Ginoo, salmutan nato kini nga buluhaton tungod kay evangelism requires intentionality and we must make effort to see the needs of the people. Abi nimo ingon sa ubang mga tao, siya rubutan na gid nga wa nagkinahanglan o wa nakita sa pananglanon sa tao. Di ta ka maong manilag kung sa ilong pa. Di ta ka maong maniid, no? Di ta ka maong maniid sa kinahanglanon sa mga tao. Grabe mga kaigsunan. Ang tao karong panahon na nangalaglag, napukan sila without knowing Jesus. Ang mga tao karong panahon na sa palibot, busy sila silang panginabuhi. Busy sila sa ilang karir, busy sila unsaon pagpadaghan ang ilang mga abot sa ilang kinabuhi. But it is us. Kita nga mga katawan sa Ginoo are called to share the gospel of Jesus Christ to these people. That's why sa kini kadakong panawagan nga mosalmota. Tuyuon gyud nato igsoon, tagaan gyud nato higayon, tuyuonon gyud. Ay katulo, igsoon, the world is filled with people searching for hope, truth, and salvation. Grabe yun ang kalibutan. Kalibutan karon nagkinahanglan sila o kanang nangita sila paglao, nangita sila kamatuuran, labaw na nangita sila kalawasan. So mo ni mga kaisunan, the urgency of the work, the urgency of the task is very important. That's why personal kaingon ta nga lahi gyud kun magtinabangay ta sa bulaton sa Ginoo. Salmo ta mga pinangga mga kahigalaan. So mao na no. Ang Dios magapanalangin kanato karong orasa ug hinaot nga ang Ginoo mag-uban kanato. So diri son. Matapos ta, pinaagi sa ato ang conclusion, the Samaritan woman had just encountered Jesus and immediately became an evangelist. Usa ni sa mga illustration nga ang Samaritanhon nga babae sa diha nga naiyang nahimamat si Jesus. Nakadungog siya sa minsay kang Ginoong Hesus. Immediately, way paglangan, nahimo dayon siyang ibanghilyo. Nahimo dayon siyang magwawali. Kaya nga naman, John 4:28-30, iyang gidala ang tibuok niyang pamilya diha
kang Ginoong Hesus. She brought her whole village to Christ. Tanan nga naang puyo sa maong balangay. May duol, may dawat sa kang Ginoong Hesukristo. What a privilege to encounter with Jesus. What a joy to share the message of Jesus Christ. Kasi Ginoong Hesus, kauban sa mga Samaritanong babae, iyang gipahat. Inadawat niya si Ginoong Hesus, iyang gi-accept ang challenge, immediately nahimo siyang evangelist. So brethren, ang Ginoo nagtawag sa matag usa kanato karong mga orasa nga ang harvest ready na. Nga ang maong pang-ani, ting-ani ready na. Ang kini nga face mga kaisunan white already, puti na. Meaning ato ng harbison. Ang mga kalag hinog na mga kaisunan. The crops are at the peak and must be gathered immediately. Kinahanglan ato na silang tigumon ang tanan nga mga abot mga igsuon kay delikado kung atong pasagdan. Madaot kini, mabulok kini, maabtan ulan. Sama sa mga pag-ibanghilyo. Pag atong langanon ang atong mga kaigsuonan imbis nga mudawat ng Kristo sudlan sa kaaway dili na sila mugahi na hinoon sila. So ang balang espiritu mutabang kanato nining mga kalag nga iyang dugmukon ang mga kasing-kasing nga mga magahi. Ang ato nga role igsuon mao gyud ang pag-ani sa mga aktibo o sa aktibo nga pagsaksi diha kang Ginoong Hesus. So gitawag ta karon nga buntag, people are more receptive to the gospel when we often think many are just waiting for an invitation. Daghan sa mga tao sa palibot karon nagkinahanglan sila sa ato ang ilalang paabot sa ato silang dapiton. So ang pangutana karong buntag, nakadapit ba ka sa imong silingan? Sa adlaw ng Sabado sa imong pagsimba, sa adlaw sa imong pagtuon, imo bang gidapit ang imong silingan? Imo bang gidapit ang imong higala? O wala gyud? So it's time for us to extend further beyond the invitation of Jesus Christ. That now is the day of salvation. Now is the perfect time for us to share the good news to other people. May time kitag wala pa, ingon ni Apostol Pablo, magbuhat kita sa buluhaton because this is our calling. This is our mandate and this is our life. That's why existas kalibutan tungod niya na mga kaigsunan. So, nagingon ang pulong si Ginoo, there is no shortage of souls ready to receive Christ. The only shortage is willing laborers. So ang shortage sa judigsoon, kining di walay shortage sa pag-harvest, pagdala sa mga hamiling kalag, pagminsahe walay shortage. Ang shortage nato maora gyud ning mga willing nga mga magbubuhat, willing nga mag-uuma. There is no shortage of souls that are ready to receive Christ. Pero ang shortage sa gyud, gamay ra gyud ang nagsalmot. So karong buntag mga higala, mga kapaglaom sa ngalan sa buhatan sa Southern Mindanao Mission, sa atong mga pangulo sa SEPUM South Philippines o Southeastern Philippine Union Mission o sa buhatan din igsuon, ako magaingon kaninyo, dali mo mga igsuon, tabangan nato kining Harvest 2025, salmutan nato kini kay naay mga tao nga giuhaw sa pagtuo. May mga tao nga nagpaabot sila sa atong imbitasyon, ang pagbalik sa Ginoo, hapit na mo balik. We are His shepherd. We must be responsible in bringing the people of God diha siya nga tubangan. Kaya sa panahon siyang pagbalik ko niya, kitang tanan mga kaigsunan, uban ta sa Ginoo, so wala na'y katapusan. Ingon ni Sister Luisito Malior Kauyaw, maayong buntag pastor, salamat sa mensahe. God bless you. Salamat igsuon sa imong pagtuon. Uban ka nato karong mga orasa. Ang Dios magapanalangin kanimo, akong pinangga nga higala, atong pinanggang mga kaisunan, nga kuyog nato karong adlaw. Mga higala, natapos ang atong oras sa kagutlo, sa kauras nga atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat. Ang Dios magapanalangin ka nato karong tanan mga kaisunan, ug hinaot nga Ginoo maguban ka nato. Samtang ta mag-asalmot nining buluhaton, nga di na madugay ang atong kinabuhi, mag-uban na sa wala na'y katapusan. Kuyog nato ang Ginoo mga kaisunan. Harvest is truly great. The laborers are few. Therefore,
Pray the Lord of harvest to send out laborers into His harvest. Go your way. Ang Diyos, magkapanalangin ka na to. Akong gitimbaya ang atong mga higala nga nag-ubang ka na to karon, gikan sa pagsugod hangtod pagtapos atong programa, ang responsible shepherding. Ang inungbot nga ubos nga higala kauban na to, Pastor Enrile yata, the shepherd boy, responsible shepherding, mag-ambot tayo soon. Gamahanan nga Dios, salamat nga ikaw magapanalangin kanamo karon. Salamat nga imong pagpag-uban among maangkon. Hinaot nga naaghat na pud kami nga magsalmot sa imong buluhaton. Tanan nga mga sakop sa iglesia, tanan nga imong mga katawhan sa tibuok kalibutan. Magsalmot na karong panahon na, tingali sa among personal nga pagsalmot, sa among panahon, personal, pagpersonal nga pag-apil, aron sa daghan sa mga hamiling kalag ang madala sa imong tiran. Sa adlaw sa imong pagbalik, daghan ang magkuban kanimo diha sa langit ng pulianan. Salamat nga imong gitubag among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Until next time, God bless everyone. This is Responsible Shepherding. Diri lang na sa Hope Channel, Generals o Responsible Shepherding sa atong personal account. Until next time, God bless you, brethren. You're watching the Hope Channel.